40 araw na paghahanda sa misteryo ng Pasko. Ano uri yung misteryo ng Pasko? Yung tatlo? Ano uri yung misteryo ng Pasko? Yung tatlo? Yun. Paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. So, kinakailangan din natin na tayo ay maghirap, mamatay sa ating sarili upang muling mabuhay para sa iba. Katulad ni Jesus. Kasi kaya ang tawag sa atin ay Kristiyano. Ibig sabihin, mga tagasunod ni Kristo. Kaya, samahan natin siya, no? Sa 40 araw na ito, ng muling paghahanda, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, naman po sa 40 araw na ito, kung magkagawa natin yung tatlo, anong gagawin yung tatlo? Ano yung tatlo? Panalangin. Ano yung number 1? Pag-aayuno. Kung kayo makagagawa ng paglilipi sa sarili ninyo, ialay ninyo kanino? Kung kayo ay makapagdasal, no? May pagdasal ninyo araw-araw, kayo ninyo iaalay. Kapag kayo ay magpahagi ng inyong kaalaman, magbigay ng inyong kakakayanan, iaalay nyo kanino? Kay Jesus. So ito yung dilog natin ngayon para sa araw nito at yung abo. Ito po lahat ng ito ay pagpapala natin yung abo. Ano ang sabi? Sa abo tayo nanggaling, sa abo tayo babalik. Pinapaalala sa atin na tayo nanggaling saan? At saan tayo babalik? Pero higit sa lahat kung yung maalala, ito yung nagpapahayag na tayo ay nanggaling saan? Sa Diyos. No? Huwag natin kalimutan na nanggaling tayo sa Diyos. Bakit? Sinong may gawa sa atin? Ang Diyos. At dapat kung nanggaling tayo sa Diyos, saan tayo babalik? Kaya sa baba ng pamamaraan, sa pamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa ating kasalanan. So tayo magsisi at pumalikod sa ating kasalanan. At maniwala tayo sa mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. So mabawasan din natin. Mabawasan natin yung pagiging pilyo natin. Mabawasan natin yung pagiging maingay natin. Bawasan natin yung pagiging pasaway natin. No? Kinakailangan magbalik loob tayo sa Diyos. Magsisi tayo at talikdan ang ating kasalanan. Alisin natin yung pagiging tamad natin. Magsisi tayo at talikdan ang ating mga kasalanan. No? So ito ang ipanalangin natin. So yan po yung pagdilay-dilayan natin habang ipinapahid sa atin ang abo. No? Na dapat na tayo ay babalik kanino? Sa Diyos. No? Magsilayo po ngayon.
Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay, paripaywalid ang magabagong buhay, ay marapagin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, pinupugpog mo ang tinatampo, ang umaaming sa kasalanan, ang itinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dimbing kami at tumubin sa pagkaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampo ng iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagkalap ng 4 na araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapagin mo kami maging dalisay para sa pagliliwa ng tagumpay ng anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Yung po mga kapapangin na abo sa buo, pag na po yung mga nasa bandang likod ay huwag na po lumapit dito, kahit pupunta po ang mga laying sigat sa atin.
Handa na ba kayo magpatuloy sa misa? Manalangin tayo sa Ama na sa langit upang buksan niya ang ating mga puso at tanggapin natin ang kasamparian ng kanyang anak. Ginawa tayong makalapit sa kanya sa magitan ng panalangin at maging kaakibat niya sa pagkakawang-gawa para sa ating mga kapwa. Sa bawat panalangin na inyong pagtutugon, Panginoon, gawin mo kaming sambayanang tapat sa iyo. Ulitin po natin. Panginoon, gawin mo kaming sambayanang tapat sa iyo. Upang
magpakilala sa pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng aming pagkakawang gawa, pag-aayuno at pagpapahagi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami sabay ng tapat sa iyo. Upang ang salita ng Diyos ay magsilbing gabay ng sagayot, ay magkaroon kami ng pagbabago sa kalooban, pagwaksi sa kasalanan, at hangarin lamang ang kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami sabay ng tapat sa iyo. Upang ang tanda ng abo sa aming mga noo ay magpaalala ng karupukan namin at magdulot ito ng inspirasyong mabuhay para magpatibay ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng aming pagpapakumbaba at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami sabay ng tapat sa iyo. Upang ang mga tao labis ang pagpapahalaga sa sarili, mga taong nag-iisip na wala naman silang dapat pagsisihan, ay mag-isip sa kanilang pagmamagaling at unti-unting makiisa sa sambayanang nagpapakumbaba sa Diyos. Manalangin tayo. Upang akayin ng Panginoong Jesus ang kaluluwa ng aming mga yumaong kapatid at sa pagdating ng katapusan ng panahon, malulugod niya kami ihatid sa lugar, inihanda niya sa kaharian ng kanyang Ama. Manalangin tayo. Ama, tingin mo ang aming mga kailangan sa panahon ito ng pagsisisi na way idulot mo sa amin ang kapatawaran ng ating kami sa tagumpay ni Kristo laban sa kamangkayan ng kasalanan namin ito sa pamamagitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Magsiupo na. Pag-aalay.
ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon sa pag-ahayos ng mga kamay sa kapulihan ng karangalan sa aking kapakinabangan ng Panginoon sa kanyang panahon. Please repeat after me. Ama namin lumikha, Ama namin lumikha, ginaganap namin ang pag-aayon ito ginagawa namin ang pag-ahayos ito bilang malinaw na pasimula bilang ang napasigula sa apat na buong araw ng paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masamang hiling ay makapagdalis sa iyong nawa sa amin upang kami pagindapatin upang kami makikipagpapagod makilabang sa iyong anak makilala sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit sa para sa amin ay pakasakit bilang aming tagapamagitan bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Salamat namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat sa siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming pusang pagtiis ng hirap, tinutulungan mong aming may tumpak ang pinamiyas ng pagkasalungat sa pananagutan ng iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa kanan. Ang pagsisikap namin iyong pinaluludan at ang pagpakabuti namin iyong ipinadaraman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kalakitaan. Para sa National Achievement Test for Grade 6. Ang job ng mga Grade 6, Section 1, Section 2, Section 4, Grade 4, Section 1, Grade 6, Section 5, Grade 5, Section 1, Grade 5, Section 2, Dayo at Vilma Beroy at pamilya, Mr. and Mrs. Efraim Silva at pamilya. Ama namin, banal, ikaw ang mukha ng darang kabanan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging kakawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang pusang doon ng maging handog, pinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, hinabot sa kanyang mga dagat at sinabi, tanggapin ng lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na inahandog para sa inyo. Ngayon naman, nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga dagat at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at inamin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.